What's up? Once again, it's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang informative video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa adjusted school forms na ngayon ay available na po sa ating LIS. Ito po ay ang mga susunod: School Form 1, School Form 2, School Form 3, at School Form 4. So wag na nating patagalin pa. Tara, talakayin natin. Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. So nandito na tayo ngayon sa ating LIS, no? Sa ating Learner Information System website. At papakita ko po sa video natin yung mga minor revision, no, na mayroon po tayo sa ating mga school form, especially po itong SF1 hanggang SF4, no, kasi ito po yung available na sa ating LIS. So didiscuss ko lang ng konti ano ba yung mga nadagdag at mga nabago, no, sa ating LIS as promised by the Planning Office and our department, the DepEd, na sooner ay i-adjust po nila yung mga school forms na mada-download dito sa LIS through their ICTS. So ito na po ngayon, na-adjust na po nila, and update po natin kayo or namin kayo kung meron pang mga konting adjustment in the future sa ating mga school form. But for the meantime, focus po tayo dito sa apat na to, yung SF1, SF2, SF3, and SF4. This is in compliance pa rin with the Department or the DepEd Memorandum Number 14 Series of 2021. Okay. So unahin po natin yung SF1. So ano nga ba ulit yung SF1? So ito yung SF1, ito yung ating school register, no? Dito nakalista yung mga bata natin, the name of the pupils from the beginning of school year and then hanggang sa end of school year. So doon natin makikita yung ilan yung mga trans-in, ilan yung mga nawala na sa klase. Okay? So yan, so sample na natin. Okay? So pili lamang po tayo ng section. Alright. Kasi ang hawak ko po kasi ngayon na LIS is yung ating school admin account. Ayan, kunyari. Ayan, so click lang natin yung School Form 1 or the School Register. Ayan. Then mag-download na po siya dito sa baba. Alright. Then check natin. Ayan, tapos na siya mag-download. Okay. So ito na po yung itsura ng ating School Form 1. Okay. So ano daw yung nadagdag? Sabi dito, ang new added label for School Form 1 is age as of October 31. Okay? Saan ba natin makikita yung age? Ayan, ito po sa column na to. So, ito po yung bago, no? Age as of October 31. Okay? Ito po yung nadagdag sa atin. Updated na po siya. And then yung learning modality. Ayan, nandito sa dulo. So, sa amin po kasi, sa school namin, dahil kami ay lahat naman modular print, so kaya makita mo dito sa remarks, so yan, nakalagay dyan is modular print. Okay? So yan, updated na rin po yan. Hindi nyo na kailangan pa siyang imanumanong i-encode. So pag clinic nyo po yung LIS nyo, yun na yung makikita nyo. Alright. And then dito naman sa part na to, yan yung mag-appear yung mga late enrollees, kung mayroon kayong na late enroll. Okay? So dito yan sa column na to. And then dito sa ilalim, ayan. So automatic na rin po siya dito sa beginning of school year. And then yung end of school year, syempre, imamano-mano nyo po yan, no? So,
Hindi pa naman po ito kailangan. No? So, at this time, dito lang tayo sa beginning of school year. So, ulitin ko po, ang nadagdag sa ating school form 1 is the age as of October 31 and then yung learning modality. Alright. Alright, so punta naman po tayo ngayon mga kamaestro sa ating school form 2, yung daily attendance report of learners. Okay, download natin yan. Ayan, so downloading po. Ayan, so tapos na. So buksan natin yung ating school form 2. Alright, so ito po yung ating school form 2. So kung mapapansin nyo po, ayan, kompleto na siya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kasi nga, di ba, sa ating DepEd Memorandum number 14, no, specify po doon na we have 6 class days in a week. Okay? So, that's why kasama na po yung Sabado or Saturday. No? So, before, yung ating template na downloaded from LIS is until Friday lamang. So, ito po ay until Saturday na. Okay, so yun po yun, isa po yun sa mga nadagdag sa ating or nabago sa ating SF2. And then dito nakalagay na yan yung learner attendance conversion tool, kung LACT 1, kung LACT 2, or kung LACT 3. And then dito nakalagay na po dyan sa remarks, ayan, yung no longer participating, no? Ayan, NLPA. So nakalagay na po dyan sa remarks, no? Ayan. So dati po itong no longer in school yung ating NLS, no? So napalitan na po siya ng NLPA, no longer participating in class activities. All right. So yun po yung mga pagbabago sa ating SF2. By the way, sa mga naghahanap po ng SF2, kung maalala ninyo, before nagawan ko na po siya ng video. And meron na rin po akong template na ginawa na SF2 na halos parehas po dito sa LIS or downloaded from LIS. So nabanggit ko na po siya before na kung mayroon man siyang pagbabago ay hawig na hawig siya doon sa ginawa ko or sa nirevise ko na SF2 na kung saan nilagyan ko na po siya ng formula rito. So automated na po yun. No, pag naglagay ka dito ng present, automatic mag-compute na dito kung ilan yung absent, kung ilan yung present. Ayan. So, pwede nyo pong i-check dito sa description ng ating video. Ilalagay ko po ulit dyan yung template or yung link para ma-download nyo yung free soft copy ng template natin na School Form 2. So, yun po ay automated na. Alright. So, ilalagay nyo lang po doon yung name of your pupil. So, pwede nyo pong i-copy-paste to yung galing sa LIS and then i-copy-paste nyo po doon sa template na nirevise ko para hindi na po kayo mahirapan mag-compute dito sa attendance. Kasi yun po ay automated na or yun po ay mayroong formula. So, ang gagawin nyo po ay enter lang po kayo ng enter ng data. Okay, so pwede nyo po siya ulit i-check. Andyan po sa video description yung link para ma-download yun siya ng free. Alright, so dako na tayo sa ikatlo, yung School Form 3 or yung book issued and returned. So, download po natin yan. Ayan. So, open natin yung ating SF3. Ito po dati yung mga sa libro na hinihiram ng bata. Pero ngayon, dahil wala tayong libro, syempre, hindi naman tayo nag-face-to-face classes. So, yan po, ang nabago lamang po dyan is ito. Yung, ayan, nakalagay dyan, module reference code. Okay? Ito po yung nadagdag, no? Kasi before, books lamang po yan, no? Books lang or book title. Okay? But this time, pinalitan nila ng subject area and title or the module reference code. So, yan na po ang pinalit. Yan po yung pagbabago natin dito sa ating SF3. So, nabanggit naman po before na itong ating SF3 ay kumbaga hindi siya totally required, no? Pero kung hangga't maaari, kung kaya natin gawin, ay gawin natin to or accomplish natin tong ating SF3. Okay? So next po is yung pinakahuli, yung ating SF4. Ayan, close lang natin yan. Ayan, so ito yung ating SF4. So usually po yung ating SF4 ang nagko-consolidate dito is yung ating mga guidance teacher, mga guidance coordinator. Alright? So open natin yung ating SF4. So yan.
So sa SF4 naman, andyan yung lahat ng section and then lahat ng teachers sa isang school. Ayan, yan po yung SF4. Ulitin ko, ang nagko-consolidate nito is the guidance teacher or the guidance counselor. So hindi naman po kayo kailangan magawa nito per advisor, no? So syempre, ang iintindihin nyo lang dito is yung para sa section nyo, yung data na ibibigay nyo. Okay? So yung mga nabago dyan is yung no longer participating in learning school activities or yung NLPA. Ayan. So ito ulit yung dating NLS or yung no longer in school. So ito po yung nabago. And then yung mortality. Ayan, mortality death. Ayan, so dati po wala yan. So meron na po siya nakalagay dito sa ilalim, no, yung mortality death natin. Ayan, previous months for the month and then the cumulative as of the end of the month. Okay. So ilan lamang po 'yon sa mga nabago sa ating SF4. Alright. So dito na po nagtatapos yung ating video para sa araw na ito, no? Kung mayroon pa po kayong mga katanungan about LIS, about school forms, so you are feel free to comment down below your questions, your queries, at susubukan po natin siyang sagutin sa abot ng ating makakaya. And then, syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka na po at syempre i-hit mo na rin yung notification bell button dyan para updated kayo, para malaman ninyo kung may mga bago akong mga ina-upload na videos, especially yung mga DepEd related videos, mga tutorial, and especially itong mga LIS related videos po. So in the future, mag-a-update ulit tayo kung mayroon ng mga bagong update from LIS. So automatic gagawan po natin siya ng mga video para malaman po ninyo, especially yung aking mga subscriber po dyan. Alright, so muli, dito na tayo nagtatapos. Sana ay mayroon kayong mga nakuhang mga bagong informasyon. Maraming salamat po. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!